Bukod dyan mga kababayan, dito tayo kay Sara Duterte. Putang ina niya, Sara, tang ina ka talaga. Ito po mga kababayan, si Sara Duterte. Ano na naman yan, Ken? Si PBBM ang sinisi sa putukan sa loob ng Senado. Si PBBM ang sinisi. Putang ina mo, Sara, tang ina ka talaga, buwa ka ng ina mo. Tang ina mo ka, wag ka nang umuwi ng Pilipinas, hayop ka, putang ina mo, wala kang ginawa sa bansa, kundi puro ka panira, hayop ka, sayang lang yung pasahod ng gobyerno sa tang ina ka. Ito po, pakinggan nyo mga kababayan. Nagsalita na rin si VP Sara sa nangyaring barilan sa loob ng Senado. Sino kaya ang kanyang sinisisi? Alamin sa Huwag agenda ka nang umuwi, report ni Sara, Chen tang ina Gatchalian. mo, wala kang kwenta, puro ka fake news, hayop ka. Matapos sa nangyaring barilan sa Senado, muling sinisi ni VP Sara ang Pangulo. Totoo yun, magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Ayon kay VP Sara, grave abuse Tang ina mo ka, Sara, sarap mo kurutin ng paunti-unti. Tang ina mo ka, sisihin mo na naman si PBBM sa putukan sa Senado. Tang ina mo ka, putukan na nga lahat-lahat dito. Putang ina ka, nasa dahig ka ng duty, hayop ka. Kita mo yan mga kababayan? Putang ina, si PBBM daw ang may kasalanan nung putukan sa Senado. Tang ina, pumutok na, Sara, nag-brown out na lahat-lahat. Wala ka pa rin dito, tang ina ka. Huwag ka nang umuwi. Sana matinik ka dyan at matitano nang hindi ka na makalakad, hayop ka. Sana mabunggo ka na sa sakyan dyan sa dahig. Or sana malusot ka sa drainage or sa manhole. Na hindi ka na makita ng kasama mo. Tangina mo ka. Huwag ka nang umuwi, Sara. Tangina mo. Wala kang ginawa sa Pilipinas kundi puro paninira, paninisi. Tangina mo ka. Sana mahulog ka sa manhole na lagpas sa'yo. Ang lalim. Para paglingon ng kasama mo, wala na siya. Wala ka na, di ka na makita, tangina mo ka. Ipagdasal ko yan, Sara, na sana mahulog ka dyan sa manhole. Pag nahulog ka, hindi ka marinig, tapos yung manhole puro putik na hindi ka makasigaw, tangina mo ka. Putang ina to si Sara talaga mga kababayan, no? Kasalanan ni BBM yan, no? Wala naman yung ginawa yung administrasyon, kasalanan ni BBM. Putang ina mo, pati ba naman yung barilan sa Senado kay Marcos na naman, tang ina mo ka, Sara, ga brown out na diri kagabi sa bahay, wala ka pa rin, tang ina mo ka. of power daw ang ginagawa ng administrasyon ngayon. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition. Diba? Ang ginawa daw ni PBBM ngayon, ginamit daw ang lahat ng resources para daw i-demolish ang lahat ng kritiko. Yung mga DDS na mga politician na mga bobo. Sara, binaliktad mo na naman. Ikaw nga, putang ina, saan mo dinala yung confidential kakabayan mo sa mga vlogger mong bobo? Tang ina mo ka, Sara. Ibabaliktad mo pa yung confidential fund na tinalong sa'yo na binangbayad mo dyan sa mga trolls mong hayop ka. Hindi mo masagot-sagot. Ngayon si PBBM ang pagbintangan mo. Ginamit daw ni PBBM ang government funds or resources para daw ubusin lahat ng DDS. Putang ina mo ka, maglabas ka ng resibo, tang ina mo. Kasi kung ako, tanungin mo kung may resibo ako. Itanong mo kay Banat Bay kung magkano na ang nakamkam niya mula nung tatay mo pa ang president hanggang ngayon. Diba? Yun, mga kababayan. Putang ina ka. Ikaw nga yung tinanong sa confidential fund mo, hindi mo nga masagot-sagot, putang ina ka. Biruin mo, ultimo lalawigan mo, ultimo Davao Region. 11 ka kongresista, 7 ang nag-yes para ma-impeach ka, tang ina mo ka. Ultimo nga tatay ni Mayor Along, nag-yes nga ultimo nga si Erese, silent means yes. Putang ina ka, Sara. Putang ina mo ka, yung buong Mindanao ayaw sa'yo, 77% ng mga politician ayaw ka. Tang ina mo ka, tapos ngayon isisi mo na, huwag ka magalit sa akin, Sara, kung putang ina kang pinagmumura kitang hayop ka. Nakita mo, gulo na sa Senado dahil sa drama ng mga kaalyado mong putang ina ka para hindi ka lang ma-impeach at para makatakas si Bato. Isisi mo kay BBM. Putang ina ka, yung mama nasa Samar ngayon. Yung mama nasa Samar, namigay na naman doon ng ayuda. Inayos na naman yung mga land reform doon sa DAR.
Samantalang ikaw, putang ina ka, yung mama, nagkasakit-sakit na yun, no? Sa pagtatrabaho, putang ina ka. Tinalaga kang Vice President ng Pilipinas, tang ina mo ka. Vice President ka ng mga ghost, ang ina mo ka. For those individuals who do not follow or Putang ina, Sara, wag ka na mag-English, tang ina mo, magbisaya ka, nakakaintindi naman kami, tang ina mo ka, ini-English mo pa, putang ina ka, hindi mo nga maintindihan yung sinasabi mo. Biruin mo ha, physically present, mentally absent habang nagsasalita, yung utak, yung mata niya, nagliraw-liraw kung saan nakatingin. Putang, tapos i-English pa, putang ina mo, magbisaya ka, hayop ka. Bakit kasi pilitin pa mag-English? Putang ina ka, wala ka nang kwenta, bugo ka pa, mag-English ka pang hayop ka, nakakaintindi kami Bisaya, Sara, pwede ko i-translate, magbisaya na lang intawong kaday, maluoy kaday, ako na lang mag-translate dito sa live day, habang nireaksyonan kita, magbisaya ka, tang ina ka, wala namang nagpumilit sa'yo mag-English ka, para saan? Para sabihin matalino ka? Kaya mag-English ka, putang ina ka, hindi mo nga alam yung sinasabi mo, tignan mo, putol-putol yung mga litanya mo dyan, putang ina ka, tignan nyo, oh, pakinggan nyo, ha. so what we are seeing now is the admin So, what we are seeing now is, nag-iisip pa yung sunod putang ina, ba't hindi ka na lang kasi magbisaya? Kabalo man mo ba nga ang nahitabo sa ato akaron, mo magud ni, gigamit man na ni Bongbong Marcos lahat ng pundo sa gobyerno para kay ipapatay niya kami lahat ba, ipaubos niya kami. Ganun dapat, Sara, putang ina, ba't mag-English pa kasi, tang ina talaga. administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support. Diba? Inubos daw ni PBBM ang political resources to demolish the opposition who do not agree, who do not support. Hindi na lang kasi sabihin kritiko. Putang ina, ini-explain mo pa, who do not agree, who do not support. Sabihin mo na lang, giubos ni PBBM ang Philippine resources para demolish ang kanyang mga critics. Ganon lang kasimple, Sara, putang ina. I-explain mo pa, who do not support, who do not, ganyan, putang ina mo ka. Critics na lang kasi, naintindihan naman namin kung ano ibig sabihin ng kritiko. Tang ina talaga, Englishin pa kasi, putang ina mo. Tusukin kita, ballpen, makita Una mo. nang sinabi ni PBBM mismo na hindi NBI, polis o militar ang nagpaputok sa Senado. Nilinaw rin ni NBI Director Melvin Matibag na walang direktiba ang Pangulo na arestuhin sa Senator Bato de la Rosa. Pero para sa pangalawang Pangulo, nawawala raw ang esensya ng batas sa kilos ng gobyerno. Lahat naman sila nagsasabi, di ba, na para tayo sa Constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala ng Constitution, wala ng batas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at Ano daw, kapag ang institusyon wala ng batas, puro na lang pananakot ang galaw ni PBBM, putang ina mo, Sara. Gusto mo bang i-rewind ko? Anong ginawa ng tatay mo noon? Saan ka nakakita? Di ba abogado ka? Magbigay ka ng isang batas. Magbigay ka ng isang batas, Sara, na kapag ka nakitang nagsyabu ka, patayin diretso. Sige, magbigay ka. Anong article yan? Anong Philippine Constitution yan? Anong number? Anong page? Para basahin ko at isa-isahin kong intindihin. Saan ka nakakita ng isang Constitution Republic Act number 12345 na kapag nakitang nagtinda ng droga, patayin diretso? Pag nakitang gumamit, targetin diretso. Magbigay ka ng isang article, magbigay ka ng isang Republic Act kung meron ba yan. Kasi kung meron man yan, hindi ko masasabing ang tatay mo ang nag-abuse ng power. Putang ina, tatay mo yung nag-abuse ng power. Bakit? Una, nakita mo, nagkaroon siya ng gentleman's agreement sa China nang hindi alam ng taong bayan. Pangalawa, tinanggal niya ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC nang hindi niya man lang ikinonsult sa taong bayan. Pangatlo, saan ka nakakita na lahat ng mga sundalo, mga diplomat pinalayas at pinagmumura niya? Sino ang nag-abuse ng power ngayon? Ni minsan ba nakakita ka kay PBBM na pinagmura yung Diyos? Tapos sabihin mo si PBBM abuse of power? Tangina mo ka, Sara, ikaw yung abuse of power. Bakit? Sinahuran ka ng 400,000 a month nang hindi ka nag-duty.
Yeah? Sino ang nag-abuse ng power ngayon? Nasaan ka? Sa panahong may kaguluhan sa Senado. Nasaan ka habang nagputukan ang Senado? Nasa dahig. Yeah? Sasabihin mo si PBBM, abuse of power. Ikaw nga tong sinahura ng kalahating milyon kada buwan, may kasamang bodyguard at staff na ginastusan ng gobyerno sa pamasahe, panghotel at pangkain. Tapos si PBBM abusing of power. Saan ka nakakita? Binoto ka ng 32 minions. Yeah? Tapos nag-duty ka sa dahig. Sino ang abusing of power ngayon? Saan ka nakakita? Vice President ng Pilipinas sa isang taon, halos kada buwan nagbakasyon. Sino? Sino ang nagsabi dyan? At sino ang abusing of power? Saan ka nakakita? Binoto nga ang taong bayan to serve. Kaya ka nga tinawag na public servant eh. Tapos, nasaan ka ngayon? Every month nakalakwatsa ka. Every month nagbakasyon ka. Hindi ka nahiya kay Marcos. Hindi mo nga nakikita nagbakasyon yung mama. Nagkasakit-sakit na nga. Tapos nung nagkasakit, sinabi nyo pa may cancer. Sinabi nyo pa mamamatay. Sinabi nyo pa may colostomy bag sa gilid. Ang ina kayo. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, abusing of power. Sino ba sa inyo dalawa ni Marcos ang abusing of power? Yung mag-duty o yung maglakwat siya kasama security guard at bodyguard? At mga staff na ginastusan ng gobyerno at sinahuran ng 400,000 na walang ginagawa. Sara, hindi pwedeng dahilan na nagtanim ka ng puno. Bakit? Yung puno bang tinanim mo may dahon na ngayon? Yung puno bang tinanim mo nabuhay ba ngayon? Baka nga nalanta yun pagkatapos kasi malas ka, hayop ka. Hindi mo pwedeng sabihin na trabaho na yung pagpupulot mo ng basura sa bundok. Tangina, bakit sa bundok ka nagpulot? Hindi ka dyan sa harap ng kalsada. Hindi rin matatawag natin, Sara, na magtrabaho ka at gumalaw ka bilang Vice President. Yung gumawa ka ng libro, bakit yung libro mo pag nabasa ng bulag nagkaroon ng mata? Diba? Yung project mong libro pag nabasa ng lumpo, nakakatakbo? Yung project mong libro pag nabasa ng mga senior citizen na kailangan ng tabletas, nagkakaroon silang gamot? Yung libro mo bang nabasa yun ng mga batang yagit, nagkaroon silang tirahan, hindi sila kakain sa basurahan? Putang ina, hindi ganun ang tinatawag na nagtatrabaho, Sara. Dapat nga yung sahod mong 400,000, doon yan sa sekretary mo ipasahod, ikaw wala ka na dapat sahod eh. Kasi di ba may batas tayo no work, no pay? Di ba? Tapos ngayon sisisi mo si Marcos abusing of power. Ina mo yung tatay mo yung abusing of power. Kasi kung hindi siya abusing of power, ba't nakulong siya sa ICC ngayon? Sige, pakisagot. Kung mali ang sinabi ko, palayain mo tatay mo. Tanong ko mga kababayan, kung si BBM ang abusing of power, bakit si Digong nakulong sa ICC ngayon? Kung hindi totoong si Digong ay nag-abuse sa power kaya nag-implement siya ng war on drugs na pumatay ng libo-libo katao, bakit nasa ICC siya at hindi siya makalabas? Ngayon, kung kaya ni Sarang palabasin ang tatay niya, sige, sabihan niya kung mali ako. Diba? Dahas. May alegasyon din si VP Sara na wala umanong balak bumaba ni PBBM sa kanyang pwesto kahit bakit naman kasi bababa si PBBM? Binoto siya ng mga matitinong butante. Ikaw nga hindi ka bumaba na binoto ka ng mga bobong butante, tangina mo. Diba? Wala daw balak si PBBM bumaba sa pwesto. Bakit naman bababa yung tao? Nagnakaw siya, may isyong confidential fund. May issue siya sa AMLAC, may issue siya sa ITR ng BIR. Ikaw nga ang dami mong isyong, kapal nga ng mukha mo, hindi ka nag-resign eh. Binoto ka ng bobong butante, wala namang kwenta yung bumoto sa'yo, kaya hindi ka rin naman nagsilbi sa kanila. At pangalawa, anong masisilbi nila sa'yo? Anong benefits na mabigay mo? Wala ka namang kwenta. Si PBBM pa na binoto ng matinong tao? Di ba? Kung saan yung presidenteng kumilos at binoto ng matino, pababain mo. Samantalang ikaw, binoto ka ng mga tanga, binoto ka ng mga bobo, hindi ka nga bumaba. Ina mo ka? tapos na ang termino nito sa 2028. Doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Alam mo, Sara, yung sinabi mong charter change na yan, kaya sabi ni PBB, mula siyang balak bumaba, dapat lang. Bakit? Kasi trinay na din ng tatay mo yan, yung charter change na yan, ginawa ng tatay mo yan. Bakit? Sige, hanapan tayo ngayon. Si PBBM nagsabi lang sa charter change, sa interview sa Bloomberg. Sabi lang yon. Yung tatay mo, di ba, hiniwalay niya ang Mindanao sa Luzon at sa Visayas? Sige nga.
Sa charter change sa salita, sabi mo agad, hindi bababa sa pwesto. Yung tatay mo nga, agawin niya ang Mindanao, ang kinini. Nag-react ba kami? Alin ang mas matindi? Yung nagsabi lang na, baka pag-usapan natin yung charter change, bakit? Marami na kasi dito. Alam mo, Sara, sa totoo lang, wala ka kasing alam, bobo ka kasi. Ang makakapagpatigil lang sa korupsyon sa Pilipinas ay charter change. Alam mo kung bakit? Para matanggal kay mga korap sa gobyerno. Ang tawag doon, pag nagkaroon ng charter change, tatanggalin ka na magnanakaw kang vice president. So, mawawala ka doon kasi si PBBM magiging prime minister. Di ba? Tapos, lahat ng opisyali sa gobyerno na kurap na itinanim ng tatay mo, buburahin isa-isa yun. Yeah? So pag nabura lahat yun, di lalaki ang pondo, wala nang sasahurang kurap. Sinahuran ng kayo, nakaw pa kayo, di ba? Pag charter change, malilinis ang bansa. Yung tatay mo nga, anong gusto ng tatay mo? Hindi lang charter change. Ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at sa Visayas. Di ba mas matindi? Buti nga kay PBBM, pag-usapan lang, yung tatay mo pinagplanuhang ihiwalay. Ang problema lang, di nag-success. Bakit? Ayaw naman taga Mindanao sa kanya. Yan ang totoo, Sara. Huwag pabida. Hindi naman kami tanga eh. Si PBBM, nagsalita pa lang, hindi pa ginawa, pinangunahan mo na. Samantalang yung tatay mo, may papirma-pirma pang diputa, ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Tangina mo, pag ihiwalayan, wala kayong bigas. Tangina nyo. Yeah? Saan ba nanggaling ang bigas sa Mindanao? Sa Luzon nanggaling lahat. Tangina ka, Sara, kung ano naman. Alam mo, yung mga nanonood dito kay Sara, pumapalakpak din yung mga bubong tanga. Hindi nila alam. Charter, ayaw namin kasi ayaw ni Marcos bumaba. Pero kay Digong, putang ina, hihiwalay ang Mindanao sa Luzon at sa Visayas. Alin ang mas matindi? Yung ihiwalay mo yung Mindanao at gawin mong sariling bansa? Putang ina mo ka, mas mahigit pa sa charter change yun. Inangkin mo na yung buong Mindanao. Di ba? Pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto. Putang ina mo ka, hindi yun ang ibig sabihin ng charter change. Pag sinabing charter change, hindi bababa sa pwesto, tang ina, bakit siya lang ba ang magdesisyon? Ulitin ko, ang presidente hindi yan basta-bastang magdeklara ng charter change kung hindi sang-ayunan ng Senado at Kongreso, tang ina, kahit hindi ka pumirma dan, hindi magiging successful ang charter change na yan. Ikaw lang hindi pipirma dyan, hindi mag-success yan. Tangina, apakabobo ni Sara, no? Pag usaping charter change, ibig sabihin, hindi na daw bababa si Marcos. Putang ina, mag-success ba yan kung hindi pipirma ang mga kongresista at mga senador? Hindi mag-success yan, Sara, kung hindi pipirma yung mga kaalyado mong senador dyan. Tangina mo ka, apakabobo mo. Yan yung gusto ninyo maging presidente, yan yung gusto ninyo. Na kung ano ang sinasabi, yun agad ang dapat nyong paniwalaan, putang ina. Di ba itrinay na yung charter change na yan? Nag-success? Di ba hindi? Kasi ayaw pumirma ni Aimee. Ayaw pumirma. Di ba trinay ni Martin Romualdez yan? Hindi nag-success kasi ayaw ng mga congressman. So, ibig sabihin ba, pag usaping charter change, ayaw nang bumaba? Ang ina mo. Hindi nyo kasi kaya. Di ba? Hindi nyo kasi kaya yung ihiwalay ang Mindanao, kaya ngayon, doon na kay PBBM ninyo ilagay. Ay, putang ina, mga kababayan, kapag ganito presidente natin kabubo, tapos kung ano yung sinabi niya, kailangan paniwalaan nyo, tang ina, Sara, wag ganun, mag-aral ka ulit. Tang ina mo ka.